tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Sana, kung pwede na, pwede pa. Hi, DJ Rocky. Madalas akong makinig sa'yo, even before pandemic pa. Dati ko pa naiisip na magpadala ng secret file, pero ngayon lang ako nagkalakas ng loob magkwento. Itago mo na lang ako sa pangalang Yumi. At ito ang aking secret file. When I was 17 years old, senior high school student pa lang ako. This was back in the year 2018. Dito meron akong nakitang lalaki from other section. Ka-notice siya. Sobrang tahimik niya. At mahinhin. Yung tipong mapapaisip ka talaga kung lalaki ba talaga siya. Kasi, DJ Rocky, ang linis niya ring tingnan. Kaya, hindi ko maiwasang isipin. Nalo? Baka sa sobrang balidoso nito, lalaki rin ang gusto nito. Well, nakikita ko lang siya sa school. Mabilis na lumipas ang isang taon. Graduating student na ako. One day, I was scrolling on Facebook nang merong nakaagaw ng pansin sa akin. Nakita ko ang account nung guy na yon sa friend suggestions. Siyan pala ang pangalan nito. Since alam ko naman, naka-school ko siya, nag-send naman ako ng friend request. Ilang segundo lang ang lumipas, in-accept niya na ako. Then naging mag-friends na kami sa FB. Madalas ko na siyang napapansin kung paano siya kumilos. Nalaman ko na matalino rin pala siya. Laging kasama sa honors. Parang ako. May mga kaibigan, oo, pero puro babae. Parang hindi nga talaga siya lalaki. Lumipas pa ang mga araw. Para bang gusto ko na siyang palaging nakikita. Yung tipong hinihintay ko siyang mag-break sa kantin. Sinisilip ko yung room nila sa tuwing mapapadaan ako doon.
Kasi alam ko na kung saan siya nakaupo, kaya mabilis ko lang siya nakikita. Naging daily routine ko ang pagsilay-silay kay Sian. One time, naisip ko mag-message sa Messenger. Since uso pa yung wave that time, pinindot ko na lang. Akala ko hindi niya talaga ako papansinin, pero nag-wave back siya. Noong mga oras na yun, alam ko na sa sarili ko na gusto ko na si Sian. May crush na ako sa lalaking to na malababaeng gumalaw. Then palagi ko na siyang chinachat. Tapos nagre-reply naman siya. Kahit medyo mabagal nga lang o matagal kung mag-reply. As a typical student, syempre, naikuwento ko na sa mga kaibigan ko yung nararamdaman ko para kay Sian. Kaya naman sa tuwing nakikita nila si Sian, mapa-classroom, canteen, or corridor pa yan, tinutokso nila ako. Hindi kami nag-uusap ni Sian sa personal since magkaiba nga kami ng room. Pero madalas naman kami magkausap sa Messenger na kung saan kadalasan, kinukulit ko siya. Naalala ko rin one time, hinintay niya ako hanggang sa makauwi ako ng bahay namin bago siya matulog at mag-log out. May time rin na sa akin siya nag-open up, tulad na lang nung umabsent siya sa klase nila. Ang alam daw ng mga kaibigan niya ay nilalagnat lang siya, pero ang totoo, nasa ospital pala siya. Nag-worry ako noon. And at the same time, na-flatter. Oo, kasi ako yung ina-update niya. Hindi ibang tao. I mean, pwede namang marami siyang friends. Pero ako ang ina-update niya. Well, ewan ko ba? Baka binibigyan ko lang ng mali siya yun. Pero mas nangibabaw pa rin syempre yung pagka-worry ko sa kanya. So lumabas na ang result ng test niya. Okay naman. In-update niya ako ulit. Then isang beses habang umuulan, wala akong dalang payong noon. Hinintay ko munang tumila ang ulan. Then merong hindi magandang tanawin akong nakita. Si Sian. May kasamang babae sa iisang payong. Ang close-close nila. Dikit na dikit pa ang mga balikat nila. Kasi sakto lang yung laki ng payong. Gusto kong umiyak noon, pero pinigilan ko ang sarili ko. Nakakaselos. At that time parang kami na, pero hindi. Siguro alam niya na, o napapansin niya na may gusto ko sa kanya. Pero hindi lang namin yun napag-uusapan. Yung tipong pwedeng kiligin, pero wala kang karapatang magselos. Mabilis lang lumipas ang mga araw at buwan. Then, month of December na. Intramurals namin, Christmas party, at birthday niya. Nung intrams, wala akong sinalihan na sports. Pero si Sian sumali pala sa men's volleyball. Oh, huwag kayong magduda ha. Napag-usapan na namin ang tungkol doon. Madalas daw siyang hindi mapagkamalang lalaki. Pero mali raw ang iba. Talagang ganun lang siya kumilos. So kasama siya sa volleyball ng strand namin. Kaya sa tuwing may laro siya, nandun ako palagi. Nag-cheer at sumisigaw ng go, go, go! Yung tipong feeling girlfriend. Yung feeling ko, boyfriend ko yung naglalaro. During that time din, araw-araw ako nagsusulat ng at least 5 letters per day sa maliliit na colored paper. Bala ko na kasing magtapat ng nararamdaman ko para kay Sian sa Christmas party namin. Total, magkakalayo na rin kami ng school. So nung natapos na ang intramurals, napuno ko ng letters yung isang box ng cellphone.
At bago pa mag-Christmas party, bumili na rin ako ng t-shirt. Sinukat ko yun sa best friend ko dahil kasing tangkad niya si Sian. Yes, hindi para sa akin yung t-shirt. Para yun sa crush ko. December 19. Yun din kasing birthday niya. Kaya isasabay ko na sa letters ang birthday gift ko. Araw ng Christmas party namin. Bago pa matapos ang araw na yun, gumawa na ng paraan ng mga best friend ko para mapapunta si Sian sa room namin. Pati mga barkada niya. Hinila at tinulak siya para lang mapapunta at mapapasok siya sa room. At doon nga, kahit sobrang nahihiya ko, ay binigay ko sa kanya yung paper bag na may laman na t-shirt at letters. At syempre, hindi pumayag ang mga kaibigan ko na hindi kami makapag-picture na dalawa. Kaya nung araw na yon, I got our first and maybe the last picture of us together. Hindi ko na matandaan kung anong month yun. Pero yun yung month para mag-take kami ng entrance exam sa school na gusto naming pasukan. So nag-try akong mag-take ng entrance exam doon sa isang university na alam kong papasukan niya rin. So, nandun siya. Suot niya yung t-shirt na iniregalo ko sa kanya. And nakakataba lang ng puso. Kasi binibigyan niya ng halaga at ginagamit niya yung mga naibigay ko sa kanya. Then after that, nag-take din naman ako ng entrance exam sa iba't iba pang universities. Kasi nga, the more entries, the more chances and choices ng school. At dahil sa mga pagtitake ko noon ng iba't ibang entrance exam, nakikita ko rin siya. Tandaan nga naman, no? Parang mapaglaro. Then, sumapit na ang graduation practice namin. Magkatabi kami sa upuan. Alphabetical order kasi ang sitting arrangement at pinagsama-sama na ang mga strand. Sobrang saya ko dahil pares kaming with high honors at siguradong magkatabi rin kami sa yearbook. Sa practice namin, naririnig ko siya na kumakanta ng graduation song namin. Ganon kami kalapit sa isa't isa. I even shared my lyrics copy to him since naiwan daw niya yung kanya. And during our pictorial, nakita raw siya ng mga kaibigan ko na nakatitig sa akin nung naglalakad ako sa corridor. Ngumiti raw si Sian after niya akong tingnan. Eddie, sobrang kilig na naman ako. Then after our graduation, hindi kami nawalan ng communication ni Sian. Parang may relationship na nga kami pero walang label at unofficial. Kasi hindi ko naman narinig mula sa kanya na gusto niya rin ako. Only his actions would tell. We always chat. Not until medyo nagsawa na ako dahil parang wala namang patutunguhan kung ano bang meron sa aming dalawa. At hindi naman ako sigurado kung ano ba talaga kami. So, nag-chill muna ako. Sa kikipag-chat sa kanya. Nag-try ako na mag-entertain ng iba't ibang lalaki. Paminsan-minsan nag-chat kami ni Sian pero madalang na. Mabilis lang lumipas ang mga taon. Nag-second year college na ako. I met someone sa isang mobile game. Madalas kami maglaro since online class lang naman. Yung meron kami that time. Then slowly, nagkakaroon ako ng feelings na nade-develop doon sa kalaro kong yun. ML buddy, kumbaga. Itago natin siya sa pangalang Ferry. Nag-exchange kami ng social media passwords at sakto naman nagparamdam si Sian. Nag-chat siya, kinukumusta ako. Nabasa yun ni Ferry. Kaya binlock ko na ito. Pero, nagchat pa rin ako ni Sian doon sa second account ko. Nagsasend siya sa akin ng pictures ng mga letters na ibinigay ko sa kanya. And I know, meron siyang ibig sabihin doon. Na itinago niya ang mga sulat na ibinigay ko sa kanya. At nasa sa kanya pa rin yung t-shirt na ibinigay ko.
Siguro nga may gusto siyang sabihin at aminin pero parang hindi na pwede. May Fairy na ako. Binlock siya ni Fairy. Wala na akong nagawa. Wala akong ginawa against Fairy's action. Susugal na naman ba ako sa pawala-wala at malabong meron sa amin ni Sian? Hindi na siguro this time. Kaya mas minabuti ko na lang na ituloy at hayaang tuluyan kaming magkamabutihan ni Fairy. Ngayon, graduate na ako ng financial management. 23 years old na ako ngayon. Almost 3 years na rin ang relationship namin ni Fairy and still counting. Siya na rin ang nakikita ko makakasama ko in the future. Maalagaan niya akong tunay. Alam kong mapagpasensya siya. Super sweet and super cute. Masayang-masaya kami together. May pagkakataon lang talaga na mapapaisip ka tungkol sa ultimate crush mo. Yung tipong mapapa-what if ka. O matatawa ka sa pagka-die hard mo o sa kabaliwan mo. Well, it's fun and memorable. And that's it. Sinulat ko tong secret file ko na ito hindi dahil may feelings pa ako kay Sian. Pero para i-remind yung mga taong nakikinig na huwag niyong sayangin ang panahon. Kasi kung gusto kayo ng isang tao, hindi ka niya sasayangin. Hindi niya sasayangin yung pagkakataon. At kung may gusto ka sa isang tao, magtapat ka na hanggat maaga pa. Para naman, kapag pwede, pwede pa. O kung pwede na, pwede pa. At baka kayo ang magkatuluyan. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Yumi. At ito, ang aking secret file.